Heto na ang ating procedure para sa ating photo cheese. So start tayo sa 5 pesos na margarine. Add 1 cup of hot water. Halu-haluhin hanggang sa ma-dissolve ang ating margarine. Sunod naman, kalahating kilo ng asukal. Halu-haluhin hanggang sa ma-dissolve ang ating sugar. Sunod naman, ilagay ang 1 can of evaporated milk. Kahit anong brand pwedeng-pwede. Sunod natin ang isang buong itlog. Mekos-mekos lang hanggang sa wala ng buo-buo. Ngayon naman, ilagay na natin ang ating 1 kilo all-purpose flour. Tig 1/2 nga pala yung nabili ko, kaya total of 1 kilo. Mix-mix lang din, mag-add ng pakonti-konti ng tubig para matansya natin kung gaano karami ang tubig. A total of 4 cups na tubig ang nailagay ko dito hanggang sa makuha ko na yung tamang consistency. Now, ilagay naman natin ang ating baking powder. Mekos-mekos lang hanggang sa mawala na yung mga buo-buo. Ngayon naman, maglagay tayo ng 3 tablespoon ng cooking oil. Kahit anong cooking oil, pwedeng-pwede. Okay na ang ating mixture, hindi malapot, hindi malabnaw. And then, rest for 15 minutes. After 15 minutes, pwede na natin ilagay ang ating mixture sa ating mga molder. So, habang nagpapakulo ako ng tubig, naglalagay na ako sa ating mga molder. As you can see, hindi ako naglagay ng oil or butter sa mga molder kasi okay naman kahit walang oil or butter. Para naman sa cheese toppings, big time sliced cheese ang gamit ko. Mas mura, pantay-pantay pa ang hiwa. Pwede na natin ilagay ang ating steamer sa kumukulong tubig. Make sure lang na kumulo ito. Make sure na merong tela ang ating takip para hindi matuluan at mabasa ang ating mga puto. After 15 to 20 minutes and toothpick test, okay na to. Unahan ko na kayo. Hindi ako naka-gloves. Yes, hindi po ako naka-gloves pero lagi po ako naguhugas ng kamay kaya kung mapapansin nyo, laging basa yung aking kamay. 80 to 90 pieces ang nagawa ko sa 1 kilo. Kaya try nyo na mga mi.